Yan. So, ito na po ang ating pangatlong topic sa gabi na ito. Ito po ay patungkol diyan sa ano pala. Ako talaga na ano rin ako kumbaga humanga rin ako diyan na ito pa lang si Senator Chis Escudero ang talagang namuno o nagpasimuno para po mapaalis sa pwesto sa pagiging Senate President etong si Mig Zubiri. Hindi na po ako magtataka. Eto, panoorin po natin to. Actually, ay hindi nagtatanong din kung paano nangyari. Hindi ba sila pwede masabi lang? Kasi based na taking na talaga kasi sinasabi ni Zubiri talaga start nalaman niya Wednesday. Actually, hindi ko alam kung saan niya nalaman ng Wednesday kasi Thursday pa lang unang may kinausap ako. So, hindi ko alam kung sino yung Wednesday. Thursday lang ako. Ikaw sa nagtanong ko siya. Ikaw personally lang ang paano. And if kailan na-finalize na siya? Alin? Weekend. Linggo. Gabi ng linggo. Last week, Wednesday, birthday ng ilang congressman, kasama yung kapatid ko. Pero it was an open and public gathering. Mag-uusap about the leadership. Walang pakialam ang Kamara sa leadership change at ganyan din mga komite ng Senado. Wala rin pakialam ang Senado sa leadership at mga komite ng Kamara. Sorry to ask. Co-equal branch siya. Pero safe to say, sir, na ikaw ba nag-initiate? Kasi kung ikaw lang nagpag-usap, whether Senate Halls, the President did not reach out sa Senators. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ang tayo na may mga agam-agam. Lumapit sa inyo. Ano yung sir? Huwag na nga, ikaw naman. Tama na. Sir, paano ba lang nilipayag yung mga ganito sa inyo? Ano? Paano nyo lang sila kinunbin? May kanya-kanya silang rason. Siguro kung may tatanungin kayo, tanungin niyo yung mga sumuporta at bumoto dahil may kanya-kanya silang rason at hindi para sa akin na isa-isahin yun. Baka malabag ko pa yung kumpiyansa nila. Sir, hindi kayo nahirapan na kumbinsin din may mga concerns sila sa previous natin. Kanya-kanya, iba-iba. What's the most common lang? Tama na. Awat na. Huwag niyo pa hihigit ba? Lumalamig na nga eh. Sapa hihigit ba? Hindi nakuha niyo ba Sunday or last week? Nakumpleto na yung state. Sobra na sa majority. Support. Sir, sino yung huling pumirma? Huwag na. Sino yung una? Yun na lang una. Yung unang-una na lang. Ako. Ang sunod sa'yo? Sunod sa'yo. Ang kasama Kayo naman kasi, ang nakikita niyong resolution kasi, yung isa lang pahina, pwede namang hiwa-hiwala yun. So, walang unang walang pangalawa. Parang nung impeachment namin noon, naalala mo, individual ang pirma ng kada congressman na mag-endorse. So, kasi ang hirap naman ilako ng papel na hindi mo madadala doon dahil nandito pa, nag-iisip pa to. Hindi masabi ko anong una. Nung unang dumating, unang may oras ba yan? Timestamp? Ang pananaw ko, gaya ng sinabi ko kahapon, matapos gumanong pa, wala namang grupo niya, grupo ko. Hindi ba dapat iisang grupo kami sa Senado? Sinama ko pa nga pati minority. So hindi yun ang pananaw ko. Sana pagdaloy ng panahon, hindi na rin yun ang maging pananaw nila. What will be your relationship sa palasyo, sa house? Hindi ko pa alam kasi mamayang gabi pa lang kami unang makikita marahil dahil may imbitasyon ng palasyo sa mga senador mamaya. Pangatlo na to. Under your leadership, what will change? Una ko, equal ang Senado at ang Kamara. Hindi dapat nagpapakialaman habang pinagtatanggol ko ang kapangyarihan, karapatan at prerogatives ng Senado. Hindi rin natin dapat pakialaman ang Kamara at kung anumang diskurso at debate meron sa pagitan ng Kamara, sa pagitan namin sa loob ng Senado at sa pagitan ng mga mababatas. Sana panatilihin pa rin yung
tamang level ng diskurso at hindi bumaba sa personal. Kung sakasakali. Kung may pag-uusapan kami kaugnay sa relasyon ng Kamara at Senado ni Speaker Romualdez, siguro yun na hikayatin ang bawat isa sa amin, at mga kasamahan namin, na panatiling mataas yung level ng diskurso. Para hindi nagkaka-personal. Diba? Ayan si Senator Cheese, umami naman siya. Siya ang kumbaga una na nag-initiate nung nakaraan pa pong Martes. Nakaraang Huwebes niya sinimulan. 'Di ba? So, yan po ay ko diyan kumbaga ang aking hinala kaya po talagang kumbaga kaya po talagang kung siguro napagtanto ni Senator Chis Escudero, dapat na talagang pababain na sa pwesto si Senate President Mig Zubiri kahapon. Kasi nga po, kahapon yung kumbaga parang final deliberation Kahapon sila kumbaga parang magkakaroon ng desisyon. Kasi nagtataka ako Eto sabi ni Okay, eto po ang sabi nitong si Senator Jinggoy kahapon. Ipapakita ko po sa inyo. Unang-una pa lang po, pagsalang pa lang nila, pag umpisa pa lang ng kanilang okay, ito. Pagkakasalang pa lang tanong kagad ni Senator Jinggoy, last na ba to? Last na ba tong hearing na ito? Okay, ito. Natin Thank you very much. Please take your seats. Ang pera natin, mayroong kung bakit yan. Tignan nyo, wala pa si kulang sa serbisyo. Wala pa dito, nung nagsasalita si Bato diyan, wala pa si Senator Cheese. Inaasahan. Ayan, dumating lang siya. Acknowledge the arrival of Senator Chis Escudero. Thank you for attending, Your Honor. Kakarating lang niya dyan, di ba? Tutok sa polisiya. Many resource persons. If the Chair, Mr. Chair, this is the fourth hearing for the alleged PDA leaks, and I am hoping that with this hearing, we will finally achieve the purpose of this inquiry to ferret out the truth. After 3 extensive hearings and having heard that it's the testimonies of so many resource persons, the veracity of the alleged PDA documents has yet to be established. The fact is that the former PDA agent, Mr. Morales, has not presented any substantial proof to support his claim. It is basic that bare allegation is not evidence and allegations are not evidence. Ni isa sa mga tumistigo sa komiting ito ang nakapag-corroborate sa testimonya ni Ginoong Morales. Ayun. Bagkus, pinasisinungalingan pa ng taga-Piteo mismo ang mga kwento niya. At hanggang ngayon, sa 3 Diba? Ayan yan na yung pagsasalita nitong si Jinggoy. Na wala nga daw pong napapatunayan itong si Morales. Anuin natin to Eto tinanong ni Jinggoy. Mr. Chair, if I may, Yes. will this be the last hearing? Yun nga, I was inclined to make this the last. But James Kumar is absent. Yes, but Ayan off mic, sumasagot si Bato anyway, de la Mr. Rosa. Chair, can I Mr. Chair? Diba? Tinanong ni Jinggoy, eto na ba yung last hearing? Nandyan si Chis Escudero. So parang alam niyo yung,
kaya tinatanong ni Jinggoy, parang para makapag-desisyon ba siya? Para malaman niya, ano ba, last hearing na ba to? Ako ba ay, ano ba magiging desisyon ko dito? Di ba parang, ako ba ay pipirma para mapaalis sa pwesto sa Senate, as Senate President, etong si Mig Subiri. Parang ganon, di ba? Parang yun yung aking napansin dito, na nagtanong ng ganoon etong si Senator Jinggoy, 'di ba? Last na ba to? Kakaumpisa pa lang, 'di ba? Pero tinanong na kagad. Kaya ako para sabi ko, okay, siguro meron dito silang kumbaga naiisip, 'di ba? Eto na 'yun, parang nagkakausap-usap na siguro sila bago mangyari ito, na sino ba talaga ang may kasalanan dito sa patuloy na paghihiring ni Bato de la Rosa patungkol sa PIDEA leaks na wala namang kakwenta-kwenta. Doon pa lang sa opening statement na yon ni Jinggoy, pinapaintindi na kay Senator Bato de la Rosa na walang kwenta, hindi lumalabas ang katotohanan dahil itong si Jonathan Morales ay wala pong maipakitang ebidensya na makakapagpatunay na totoo ang sinasabing Maharlika leaks. Wala po. Kaya ayun po ang nangyari. Diba? Kaya yan ang aking naging hinala. Parang may something. Kasi bakit tinanong kagad? At tinanong kagad, di ba? Parang mapapaisip ka, bakit tinanong kagad ni Senator Jinggoy yun? Kakasimula pa lang. Kakarating pa lang ni Senator Chis Escudero. Ngayon, after ng tanungan na yon, ito ang tingin ko na isa pang dahilan kung bakit po parang sabi ko nga naisip ko, ito na Chuck, yung naging pinakadahilan, pinaka-turning point ng mga pangyayari sa Senado. Ito na po yun. Personnel na si Picoy, kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung nasabi na, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero, paano ka, alam ko yung ginawa mo ngayong discartes, after lang, gusto mo lang mag-sot. Well, sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, diskarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na nagdala mong papel para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yun. Sinabi mo. Diba, papaliwanag si Bato dito. Ngayon, katabi po niya diyan Senator Chis Escudero. Pakita natin. Ito katabi niya si Senator Chis Escudero. Ayan. Expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that retelling video recording CCTV. It's unfair for me kung pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos, kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, any kind of method, in any manner, kung mangyari yan after the hearing. Kasi you're claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. Diba? Kita nyo tahimik lang dyan si Senator. Parang nag-o-obserba lang. Pero, parang alam nyo yun. Teka, bakit ganyan na sinasabi mo, Senator Bato? Ito nga si Jonathan Morales, di ba? Tiwalang-tiwala ka kay Jonathan Morales. Pero dito kay Picoy, parang parang buwisit ka. Kita ko dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng Diba? Ayan parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Pero hindi mo ba yan nakikita, Senator Bato, kay Jonathan Morales? Diba? Kaya ayan Ito na yung malapit na po sa dulo Ka kay, kunyari,
nagpapasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mo ipakita. Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang, ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po Sinabi mo na nga na yun ang objective Yes, sir, mo. pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe? Naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung kisa video na yon? Na manloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po, You are lying! Ayan na. tama agad, sir? You are lying! Opinion niyan, sir, sa akin po naman, totoo lang. From sa unang I am- hanggang dito. As Chairman of this committee, I'm going to cite you in contempt for lying. Any objection? Yan. Cited in contempt. I'm ready, sabi ni ni Picoy. Eto kung titignan niyo po si Senator Chis Escudero, nagchat-chat na. Ay walang nag-object, 'di ba? Hindi nag-object etong si Senator Escudero doon sa pagwawala ni Bato de la Rosa. Hindi sumagot Ayun. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Napainom ng tubig. Kumsik. Take custody of this person. Nag-meltdown si Bato Buhin mo kami. May dala na po akong bag, sir. Ayan ready na siya, may dalang ang bag 1 minute suspension. Ayan may dala ng bag si Picoy. Handa siyang makulong ba? Aircon pa doon. Tapos masarap pa pagkain nila doon sa Senado. Hindi sila gugutumin doon. Hindi katulad sa Bilibid yung kulungan diyan. Diba kaya ito po, ang masaklap dito, etong si Bato de la Rosa, inoobserbahan na ni Chis. Tapos, di ba, parang wala, dahil nga walang nangyayari, parang, wala na, baka nagchat-chat na si Senator Chis na, ala na, eto si Senator Bato, may meltdown na dito kay Picoy. Parang, alam niyo yung nawawala na yung kung ano ba yung talagang focus dapat dito sa mapag-usapan. Gawin mo mag-meltdown ka dahil doon sa side bet o side stories nitong si Jonathan Morales. Diba dapat ang tinutukan nyo dito yung alitagtag, drug, kiss, at yung Maharlika leaks. Walang kwenta yun Si James Kumar, kahit hindi pumunta dyan, walang kwenta yun. Sa totoo lang. Pero gusto ni Bato na papuntahin si James Kumar. Tapos itong sila Picoy, sila Romy Enriquez, wala ring kwenta ang partisipasyon nito. Yan sa Senado. Wala! Pero pinatawag. So, nag-oobserba na si Chis. Siguro, baka nung time na yon naisip na ni Senator Chis, it's about time na. Dahil hindi kayang kontrolin ni Mig Subiri si Bato de la Rosa, it's the time. It's the right time para patalsikin na sa pwesto si Senate President noon na Mig Subiri. Yun ang nangyari siguro. Doon na nagsimula yung kanilang pag sa session, ano na tayo? Alis na natin, tanggalin na natin yun. Buti na lang, tangin ni-nominate nitong si Cayetano, Alan Peter Cayetano, si Chis Escudero. Diba? Bosabo si Bato ang nakasandal sa pader. May basbas kasi ni Subiri, kaya lakas loob niya ituloy ang hearing para sa maitim na motibo. Ate Lori Mamawag, totoo, talagang nagulat ako noon kasi sabi ni Picoy, may bag, actually may bag na nga ako Dala na niya yung bag niya. Tapos makikita mo daw, habang nagse-senate hearing, si Picoy kain ng kain. Ang laki ng subo, ang laki ng
Doon talaga si Picoy. Kapon. Paano yan? May hearing pa bang abangan? Meron pa ate Yamelais. Kasi, actually, dapat si Bato nag-resign din as a courtesy. Kaya lang, dahil nga meron pa siyang Senate hearing na isa pa, sa patungkol sa Maharlika leaks, baka po mamaya, kaya hindi nagbibitiw etong si, etong si Bato de la Rosa as yung public, ano ba yun? Nakalimutan ko kung ano tawag dyan, kung anong committee yan. Baka kaya po, hindi pa nagre-resign si Bato de la Rosa kasi nga, doon sa kanyang komite kasi meron pa siyang isang hearing. Ang mangyayari kapag nag-resign siya dyan, baka hindi na matuloy yung hearing na yon. Baka lang yan yung aking naiisip. Baka hindi na siya magpatuloy sa hearing na yon. Syempre, kailangan niya, 'di ba, na ipagpatuloy yung hearing na yon dahil magagalit sa kanya mga didi. Yan. Magagalit sa kanya, mga DD shit. Sabihin ng mga DD shit sa kanya, teka, bakit ka bakit ka nag-resign? Meron pang isang Senate hearing. Diba? Ba't ka nagre-resign? Bato, meron ka pa nga isang Senate hearing. Siguro nabayaran ka na ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ganyan na naman ang sasabihin ng mga tukmol na ng mga tukmol na DD shit. Lagi naman ganyan sinasabi niya mga DD shit na yan Tak na yan ang sasabihin nila kay Bato. Kahit nakasabwat nila sa Bato, ganyan ang sasabihin. Kahit na, ako talaga tingin ko, kasabwat nila yan yun ang komite. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Yan yung committee nitong si Bato de la Rosa na tingin ko pagpapatuloy niya ang hearing kaya po hindi siya nagre-resign. Kasi kapag bago po ang Senate President, it's a courtesy na lang doon sa Senate President na siya ang mamili kung sino ang ilalagay niya sa mga komite. Na mag-resign ka na lang, di ba? Pero ito si Bato parang nakakapit doon sa komite niya at parang hindi siya aalis, so baka nga yun ang dahilan. Na kaya siya hindi umaalis ay para maipagpatuloy pa ang ikalimang Senate hearing patungkol sa Maharlika leaks. Kaya eto si Senator Chis Escudero, baka dahil doon sa inaakto ni Bato de la Rosa kahapon, naisip niya, out of control na si Bato. Hindi na kayang kontrolin ni Mig Subiri. Tanggalin na natin si Mig Subiri para sila na ang kumbaga pumalit kay Mig Subiri para makakuha na ng kapalit kay Mig Subiri na kayang kontrolin si Bato de la Rosa. Pero yun nga parang kung patuloy pa rin si Bato de la Rosa diyan, baka may salita si James Kumar, magkaroon pa ng pang-anim na hearing, pang-pitong hearing, pang-walong hearing. Ito nga nangyayari na Senate hearing po diyan sa Senado patungkol sa Maharlika leaks. Pakapala na po talaga ng mukha yun. Pakapala na lang ng mukha yun. Oy, shoutout kay Ate Josie Tango na taga, yun? Sabi mong Tiyangkat ba? Tiyangkat? Mayroon pa kaming pinupuntahan dyan ni Joy, yung Jalan Alor. Naku, harap ng mga pagkain dyan. Mga authentic Malaysian na pagkain. Kaya lang medyo mamahalin dyan sa Jalan Alor. Meron pa kaming isa dyan yung kinakainan. Ano yung kinakain? Restaurant? Pagkatapos ng trabaho, ano yun? Utang ko. Nimiss ko yung Malaysia tuloy Si Ate Michelin Tid, taga din yun, taga Malaysia din yun. Okay, Bosabos, sa simulang hearing pa lang, kaduda-duda na nang basahin niya ang message ni Maharlika na baka bayaran lang daw si Bato ni First Lady. Bakit nabanggit ito? Alam na this.
Actually, meron niyang post itong si ano, Maharluka, galit na galit kay Bato de la Rosa. Ano? Shoutout kay Kuya Ivan, ha. Ito yung post ni Maharluka, oh. Ayan na! Oh, pinakontempt si Agent Morales. Senator Ronald Bato de la Rosa, you failed us. Kailangan na kumilos ang taong bayan. Demonyo and bangag na ang Senado at gobyernong ito. Wow, di ba? Kita nyo kung alam mo kung si ano, no? Maharluka. Ewan ko lang, bakit hindi nakikita ni Bato de la Rosa tong si Maharluka na merong sinasandalang pader? No. Senador ka, puta, kung ako senador, pahuli ko pa sa Amerika yan eh. Tinatarantado mo mga namumuno sa bansa. Tapang-tapangan ka kasi nasa ibang bansa ka. Kung ako yan, papauwiin ko yan dito. Umuwi ka rito. Masyadong nagmamatapang. Tapos, kinakampihan pa ni Bato de la Rosa. Masyadong halatain eh. Kaya yan tuloy. Napagdesisyonan ni Jesus Escudero, wala na, hindi na nakokontrol ni Mig Subiri, ipain na natin si Mig Subiri. Ayun na nangyari. Masyadong halatang halata. Okay, sabi ni Ate Yamelais, di kasi makaramdam si Bato sa mga pahiwatig ng kasama niyang senador. Mas inintindi niya si Morales. Tama. Pero mo, iniisip mo yung pagkamatay ni Morales o mamamatay si Morales. Napakaraming inatraso niya, napakaraming tinarantado niyan, napakaraming mga drug lord ang pinerwisyo niyan. Oh. Tapos meron pa yang ano tawag dito, yung kanyang napanood ko dun sa isang vlogger eh. Parang merong mga tao na hindi naman na nagdodroga or suspected na nagdodroga pero hindi nahulihan ng droga, ang ginawa tinaniman. Tapos, nung walang pangareglo kay Morales, diniretso ang kaso. Pero dito, kay Mark Sita na drug lord, noon pong nagkaroon na ng kaso yung Mark Sita, kinampihan ni Jonathan Morales yung drug lord. At sinabi niya sa sinumpaan niyang salaysay, na totoong tinaniman lang daw niya ng ebidensya si Mark Sita. Kita niyo po kung gaano po ka-traidor, kung gaano po ka-tarantado yang si Jonathan Morales. Tapos pinagkakatiwalaan ni Bato. Akala kasi ni Bato lahat ng ginagawa niya okay lang. Akala kasi ni Bato walang kumbaga lahat ng gawin niya diyan sa Senado pwede. Kahit senador siya eh. Diba? Senador ako eh. Parang ganun eh. Gagawin ko ang lahat. Bahala kayo dyan, senador ako eh. Parang ganun yung nangyari. Ngayon, etong mga kasama niyang senador, syempre, may mga sariling pag-iisip yan, nakakatunog yan, nakakapakiramdam yan. Parang out of control na si Bato, kailangan na merong isang mamahala na kayang kontrolin si Bato. Dahil si Bato ay nagiging parang isip bata, parang nagiging uto-uto, at ang Senado po ay nadadamay. Buong organisasyon nagagamit ng mga marites, nagagamit ng mga mapanirang tao. Kaya tama lang yung kilos ni Senator Chis na siya ang nag-initiate, paalisin sa pwesto, itong si Mig Subiri. Damay dahil kay Bato.